Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa wakas, nag-cruise na rin ang landas ng tunay na mag-inang si Charlene at Princess, at mas lalo pa nila makikilala ang isa't isa dahil sa negosyo ni Charlene. Nang makalaya si Charlene sa City Jail, ipinangako niya sa sarili niya na tutulungan niya ang mga PDLs sa pagbebenta ng mga produktong ginawa nila sa loob ng kulungan. Kaya nagpatayo si Charlene ng maliit na store para matulungan sila, at dito na niya mas makikilala pa ang prinsesa ng City Jail na si Princess na tunay niya palang anak. Si Princess ang magiging contact person ni Charlene sa loob ng City Jail para maibenta niya ang mga produkto nila, at dito na siya makakaramdam ng lukso ng dugo. Naniniwala si Charlene sa mother's instinct at hindi niya makakalimutan ang araw na ipinanganak si Liberty dahil hindi man lang niya maramdaman ang lukso ng dugo. Hindi mawawala sa isip ni Charlene na bago siya mawala ng malay, nakita pa niya ang nunal sa likod ng anak niya, at yun ang palatandaan niya na tunay niya itong anak. Ang ipinagtataka ni Charlene bakit biglang nawala ang nunal sa likod ni Liberty, at hindi siya nakaramdam ng lukso ng dugo, kaya lang wala namang ebidensya si Charlene. Pero habang nakikilala ni Charlene si Princess, napag-alaman niyang ipinanganak pala sa loob ng City Jail si Princess at magkapareho pa sila ng birthday ng anak niya. Kaya gagawin niya ni Charlene ang matagal na sana niyang ginawa, ang ipa-DNA test ang anak niyang si Liberty para mawala sa isip niya ang pagdududa sa maldita niyang anak. Pero gumuho ang mundo ni Charlene nang mabasa ang DNA test result dahil nakumpirma niya na 0% hindi niya tunay na anak si Liberty kundi sa karibal niyang si Divina. Ipapa-DNA test rin kaya ni Charlene si Princess dahil sa nunal nito sa likod. Ipapahanap rin kaya ni Divina ang anak niya, pero sino kaya, si Liberty o si Princess? Abangan.